Magandang araw po. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasoline, tingin ko aabot ng 2 years yan bago mag-normalize. Kasi kung makikita niyo sa balita ngayon, yung sitwasyon ng gera, palala siya. Tapos nagumpisa na nilang atakihin yung mga storage facility tsaka yung mga planta ng gas tsaka kumbaga naapektuhan na yung fuel supply nating mga ordinaryong tao rito. Ngayon, sigurado ako dyan na kahit tapos na ang gera, mahal pa rin yung price ng fuel. Hindi naman mababalik agad yung mga planta na yun eh. Hindi naman on the spot pack. Balik na sa normal kaagad yun. Tingin ko bibilang pa ng time yan bago bumalik sa dati ulit yung price niya. Ako bilang isang ICE owner, ang sasakyan ko po ay MGHS. Tapos ang fuel consumption ko ay 8 kilometer per liter sa city driving. Kung titignan nyo po, medyo malaki yung kailangan ko malaan na budget para dun sa normal na takbo pa lang. Eh kung halos magwa 100 na yung price ng gasolina, naku, ang laking budget ang kailangan na madagdag para sa transportation. Kaya nagtingin ako ng mga EV, ito ang isa na sa nakita ko na parang maganda siya. Kasi kung titingnan nyo, itong VinFast na Limo Green, halos kasing laki to ng Innova. 7-seater siya. Tapos, ang price niya, nasa 1M siya, 1M100. Tapos, yung nakausap ko na agent na ito, ang sabi nila, yan nga, ayun yung warranty niya. 10 years warranty. Yung battery, mahaba rin yung warranty. Tapos, 7-seater pa siya. Ang laking katipiran nito, 400 kilometer yung matatakbo niya sa isang full charge. Linawin ko lang po hindi ako ahente. Kumbaga natingin din ako sa mga sasakyan na to. Kasi may ICE owner po ako kaya napapasilip-silip na ako dito sa mga brand na to ng EV. Hindi ko pa personal nakita tong sasakyan na to. Nagbatay pa lang ako sa nakikita ko sa online. Pero kung design-wise, unang-una yung design, tingin ko maganda siya eh. Subjective naman yan, pero para sa akin parang maganda siya. Nagagandahan ako sa dating niya. Itong sasakyan pati na to parang perfect para sa sitwasyon ko, sa family guy. Ayan, 7-seater. Halos kasing laki siya ng Innova eh. Siguro ang isang full charge na ito, wala pang 1,000 eh. Parang nasa 60 kilowatt yung battery niya. Wala rito sa description eh. Nagtanong na rin kasi ako sa agent ng VinFast. Meron silang ino-offer na battery subscription. Ngayon sabi niya, yung battery subscription daw, meron kang monthly na babayaran, depende sa kilometer na matatakbo mo per month. Tapos, ang kagandahan doon, once na mag 70% yung battery mo, automatic papalitan na daw ng company yun. Tsaka yung VinFast, parang Vietnam brand siya. Tapos malaking company rin siya. Ganda ng design, no? Ngayon, pag walang battery subscription naman, 1,399 ang price niya. Ang kagandahan naman, kapag ka naka-battery subscription siya, anytime na safe ka sa future na gastos. Kung kunwari, dumating yung time na kailangan palitan yung battery na nabili mo after 8 years, wala ka nang babayaran doon. Papalitan na daw ng company yun. Ayon sa kanila ha. Ayun, kung makikita nyo, maganda siya eh. Toyota Innova yung niya, yung halos katapat niya na size. Pampamilya rin. Ang Toyota Innova ata parang nasa 1.4 above ang presyo nito. Tapos gasolina pa siya, so time para bumili ngayon ng di gasolina na sasakyan. Tsaka nakita ko sa forum, maraming mga nagko-comment na magandang naging experience nila sa di battery na sasakyan. Ang laki ng katipiran. Nakatipid daw sila ng 8,000 to 10,000 per month versus dun sa time na dating nagagasolina sila. Forma pa ng design nyo, ganda ng likod. Laki ng gulong. Ito rin, isa pa tong nakikita ko rin na brand, yung Chang'an na Nivo. Bali yung Chang'an na Nivo naman, hybrid siya. Battery tsaka meron pa siyang ICE engine. Yung kaibahan nila, itong pag full EV, limited yung distance na pwede mong matakbo. Pero yung 400 kilometer, ang layo na ng sobra. Ang layo na nung mararating mo. Kumbaga intercity na travel siya. Tapos siguro pag maglo-long range drive ka, yung panorte, mga 500 kilometer above, meron namang makikita sa Google Maps ng mga charging station. Dahan-dahan naman na bibuild yung charging station sa mga lugar na yan. Yun nga lang din,
Pag EV, medyo matagal ang charging time niya, nabilang siya ng oras. Hindi ako sure sa VinFast pero malaki ang chance nasa 40 minutes above yan. O kaya oras ang bibilangin bago mag full charge. Ang kagandahan naman kapag ka naka-hybrid, kumbaga anywhere pwede ka na makatakbo kasi habang tumatakbo yung sasakyan, charge niya na yung battery. Full EV mode sa hybrid, meron siyang parang nasa 120 km na full EV. Ang layo na nun, grabe. Ang laking tipid nun. Pagka na-detect ng sasakyan na bumaba yung charge ng battery, paggaganahin niya na yung ICE engine para mag-charge dun sa battery ng sasakyan. Ito, 5-seater naman siya. Parang si BYD Sea Lion din yung katapat niya. Pero ang price ng Chang'an Evo, parang nasa 1.1 M din to. Versus dun sa BYD na Sea Lion na 5-seater din. Ayun naman parang nasa 1.5. Ito yung mga kinoconsider ko. Chang'an Evo o kaya itong VinFast. Tapos nagtingin din ako dito sa video ni Tito Rich, siya yung vlogger na specialize sa mga nabatak ng bangko na sasakyan. Merong nabatak na ito, G-Tour Ice Cream. Isipin nyo, nung brand new to, parang nasa 600 to 700k ang brand new price na ito. Ngayon nabatak siya, ang natakbo niya pa lang ay 28,000 km. 2024 model. Ito, price na 240,000. Ano yan? Bidding price yan. So, pagka sabi ni Tito Rich, pag nagtanong kayo sa bangko na to, pwedeng mas mataas yan kung gusto mong bilhin outright yung unit. Pero kung gusto mo ng bidding price, dyan yung pinaka lowest na pwede mong mabid sa kanya. Pero, pagkakataon lang yung posibilidad na makuha mo siya. Kasi meron ka mga kasabayan na magbibid din para sa sasakyan na yan. Possible may 10 tao mahigit pa na interesado rin sa unit na yan. Yung 240,000 daw, ayan yung floor price para mabid tong sasakyan na to. Pero pag outright yan, siguro mga nasa 300,000 yan kung gusto niyo nang bilhin kaagad. Pero malalaman niyo yung real price niya pag nag-inquire kayo dun sa pinakabangko na may hawak na Security Bank sa Las Piñas. Itong G-Tour Ice Cream, itong VinFast, tsaka itong Chang'an Evo. Mga nasa 1.1 M territory yan. BYD na Seagull, maliit. Parang nasa 900,000 plus ang price niya. Okay din yun. Tsaka yung BYD Destroyer, ground clearance. Try nyo rin tignan, baka magustuhan nyo rin. Tapos may mga forums naman yan, may mga reviews niyan sa online. Consider nyo rin yun i-check bago kung sakaling magpa-purchase kayo. Tapos na ang gera, mataas pa rin ang gasolina. Current na situation ngayon, possible na nasa 2 o 3 taon bago bumalik yung normal. O baka masigit pa. Kasi kung mas lalala pa yung gera, baka ito na yung last chance natin na makita na mababa yung gasolina. At bibilang na ng maraming taon bago bumaba pa ulit. At yung isa pang scenario dyan, kung marami ang tao na mag-explore sa mga EV, possible na pagdating ng time na yon, dumami ang EV, wala nang ganong demand para sa gasolina, possible na mas bababa ang gasolina na yon. Kaso taon pa ang bibilangin nun. Maraming salamat sa panonood. Thank you po.